ospital sa ibang bansa dahil sa colon cancer. Ba't may palakpak? Dapat hulang. Sino kaya itong nagpapa-check up or nagpapa-hospital sa ibang bansa dahil sa sakit na colon cancer? At ito, Senator Marcoleta, binasag ang mga reporter sa GMA News. Ay, pahiya ba? Grabe, no? Supalpal ang mga bias na reporter ng GMA matapos interviewin si Senator Marcoleta. Basag. At syempre, bago tayo mapunta doon sa mismong topic natin kung sino nga bang kilalang personalidad or ano ng isang gobyerno ay nagpapa-check up sa ibang bansa sa mamahaling ospital dahil sa sakit na colon cancer. Sino kaya iti? So syempre, wag niyo pong kalimutan na i-like at page natin sa Jay Guevara na TikTok account at JG Banateros ang ating Facebook page. Lumabas ka. Ayan, lumabas na nga. So yan po ang ating Facebook page. At ayun, disclaimer po ha. Yung Facebook page po ni Master Judea ay nahack po. At ito po ay nangihingi ng mga GCash, no? Ulit, ito pa, warning po sa lahat ng supporters ng Duterte at mga Banateros brothers. Kapag may nag-chat po sa inyo at nangihingi ng pera at ang gamit po na account ay mga pangalan po namin, isa sa mga Banateros brothers, hindi po yan totoo dahil never po kami nanghingi ng mga donasyon sa anumang ginagawa ho namin. No, never po kami nanghingi dyan, no? At kung may charity work naman po kami ng Banateros ay una-una ay sa sariling bulsa ho namin yun kinukuha. At never po kaming nanghihingi. No, at ang Banateros din po ay tumutulong nang hindi rin kami nanghihingi ng kapalit at hindi rin kami nanghihingi kung ani-kanino. Kaya mag-ingat po kayo sa mga scammer. Maingat po kayo sa mga scammer ha. Dalawa ang taang mga kawatan ngayon, no? May social media at merong mga nasa gobyerno. So grabe nga itong mga pag-uusapan natin na to. Ang tanong kasi dito, sino kaya itong nagpapa-check up sa hospital ng ibang bansa? Di ko alam kung anong bansa eh. Pero itong hospital na daw to ay hindi to basta-basta. Oo, talagang bilyon ang babayaran mo dito sa hospital na to. Kung ganon na parang sa ibang bansa na nagpapa-check up, aba, ano na ho ito? Tawag dito ay matinding karamdaman na to. Matinding karamdaman to, hindi to basta-basta. Hindi to basta-bastang cancer lang. Hindi ito basta-basta ang cancer na stage 1, stage 2. Talagang grabe na ito kasi sa ibang bansa na nagpapacheck up at bali-balita ay talagang lumalala na ito. Ang tanong mga Banateros, sino kaya ito? So abangan nyo mamaya sa dulo ng video na to. Huwag nyo mo ng at marami tayong mga papanorin. At syempre, don't forget to like, share, and subscribe para mapanood pa po na iba pa nating mga kababayan. Lalong-lalo na ng hero abroad saan man panig ng mundo. So ito, saan na? Ito na nga. Ang color for today is yellow. Dito nagin sila susunugin. Lumabas ka. Ayan. Sabi ni General Court Martial kay Col Mungaw, wala yan, tanggap niya yan. Kesa naman mag-retire siya at sabihang walang bayag at paninindigan. Soklap, no? Nakakahanga din tong ginawa ni Coronel ni Col Mungaw dahil hindi niya inantay talaga na masira yung masira yung dignidad at pangalan niya. So yung although naman sa ibang mga yung iba naman mga AFP diyan
intindi naman namin kayo. Siyempre, may mga pamilya kayo na pinapangalagaan at may mga responsibilidad kayo na dapat kaya hindi rin kayo makapalag. No? At kayo ay sumusunod lamang sa inyong nakakataas. Hindi pa rin po naman kami nawawalan ng pag-asa, kaming mga Duterte supporters, kaming mga ordinaryong mga Pilipino na kakampi pa rin namin kayong mga AFP. Hindi pa rin po kami nawawalan ng pag-asa doon, ha? At siguro baka umasa pa rin kami na bigla nyo lang kaming gugulatin at isa na kayo sa mga kakampi namin laban sa korupsyon sa gobyerno. Sana nga. Ito, katulad ito, isang palakpakan para kay Col Mungaw. At syempre kay kay Romeo Puquis, yan, isa din yan sa mga matatapang na retired Major General natin, no? Grabe, sana tularan kayo na iba pa nating mga kababayan na AFP. So dito naman tayo sa isa, eto na nga, no? Sandigan Bayan, naghain ng not guilty para kay Bong Revilla. Hindi naman kasi talagang deserve naman ni Senator Bong Revilla tong not guilty na to. Putang ina kasi ginawa lang naman siyang panakit butas kay Romualdez, anak ng timang naman. Para lang masabi ni Marcos Jr. at ng administrasyon na may big fish silang nahuli. At biruin mo saan ka nakita? Pag sinabi ni Bernardo, yun agad. 'Di ba? Una-una, yung Cabral Files, ulitin ko to yung Cabral Files, yung Cabral Files, na hawak na ngayon ni Libiste, at yung iba pang files na nakaisaldi ko, at kay Bernardo, halos iisa lamang yan. So kung tinuturo ni Saldico si Martin Romualdez, bakit hindi tinuturo ni Bernardo si Martin Romualdez at Marcos Jr.? Ganon lamang ho yun. Napaka-simple. Simple tricycle. Di ba? Napaka-simple lang naman yan kaso yung iba kasi dyan, parang, minsan rin sa utak ng tao, no? Yung ibang mga kababayan natin, mga Pilipino, ang gagaling nating manghusga, pero hindi muna natin inaalam yung totoo. Alam nyo, ako binabanatan ko to, si Senator Bong Revilla, former senator. Diba? Nung nandun siya sa alyansa, nakita naman natin yun at napapanood nyo naman siguro sa akin yan. Hindi tayo bias na bigla na lang kumampi dito kay Senator Bong Revilla, no? So, ang nakikita ko kasi dito, una walang may pakitang ebidensya laban sa kanya. Ang gusto kasi natin dito makulong, yung mga mastermind. Sabihin na natin na sige, kasama si Senator Bong Revilla doon. Anong niya doon? Siya ba yung mastermind? Ang tanong, nakulong si Senator Revilla, natigil ba yung korupsyon? Tanong lang. Natigil ba yung korupsyon? Wala. Ganun pa rin, mas lumalala pa nga Kasi nga, yung mga mastermind na dapat yun talaga ang makulong. At dapat ay yun ang nandyan sa kung anong kinakalagyan ni Senator Bong Revilla. Malaya ngayon. At baka siya nga yung nagpapacheck up sa ibang bansa. Binigyan ko kayo ng clue, Binigyan ko kayo ng clue. Kaya itong decision ng Sandigan Bayan ay goods na goods to ito para kay former Senator Bong Revilla. So eto na nga, no? Speaking of senator, may criminal case dapat na ipafile kay Sen Villanueva. Pina-withdraw lang ni former Ombudsman Martires. Balik na naman tayo dito. Hindi pa rin ba tapos to? Hindi pa rin tapos dito si Remulla, no? Alam mo, Remulla, talagang biruin mo Ngayon, alam na natin talaga kung ano talaga ang trabaho ni Remulla, diba? Kaya yung sinasabi niya na yung tawag dito, yung parang wala daw kikilingan, wala daw papanigan. 'Di ba? Sabi niya wala daw sisiluhin.
Yung tayo na kung ano yung ibinigay na utos sa kanya, yun lang gagawin niya. Eh ang utos sa kanya, ubusin lahat ng mga senador na pwedeng pumirma or tumutol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayan na, ginagawa niya na ngayon. Ang galing mo, motherfucker. Baka Remulla yan. Oh, alam mo naman natin yung ano no, yung tatak. Ayun ang mga ano eh, yung tatak Remulla. Tatak Remulyak. Kaya nga tawag na dyan ng mga Kabiteño. Ito may nakausap ako tiga Cavite Mala ano din dun sa kanya dun. Sabi ko anong masasabi niyo dyan sa mga ano, sa mga Remulla. Sabi niya, ha? Tanga na. Walang kwenta yung mga hindi ito. Mas di hamak na okay yung mga Revilla dito kaysa sa mga Remulla. At siya nga rin nakapagsabi sa akin na alam mo kung ba't yung nag-iinitan ng mga Revilla? Eh kasi ano gusto nila mas di hamak na malawak ang tawag dito, ang nasasakupan ng mga Revilla kaysa sa mga Remulla. At yung mga at saka wala nang gusto talaga nilang masakop yung Cavite na yan kasi nga yung ewan ko hindi ko alam kung totoo ba yung ano niya yung about daw doon sa Pogo. Oo, para malawak na daw yung ano doon sa mga puguhan sa Cavite. Eh, sabi hindi lang natin alam kung totoo yan. Diba? Yan ang mahirap dyan, no? So ang target naman ngayon si Senator Villanueva. Ang galing. Eto naman tayo. Ano sabi nito? Unang-una, kung kayo ay nagtatago, kayo ba ay may kasalanan? Hindi kinakailangan na magtago kung alam nila na wala silang kasalanan. Sino nagtatago, Auntie Claire? Fake news ka na naman. Si Bato de la Rosa nagtatago. Puta, pakain-kain lang doon sa Davao. Yuta mo. Pakain-kain lang sa Davao si Senator Bato de la Rosa. Anong sinasabi mong nagtatago? Eh nasa Pilipinas lang naman 'yan. Ang nagtatago katulad niya nila Saldico. 'Di ba? Asa si Saldico, 'di ba? Nasa ibang bansa. Yan ang mga nalihitim mong nagtatago. 'Di ba? Pero yung mga nandito sa Pilipinas at nakikita natin naka-video pa yung mga pagkain, yung kung paano umano si Senator Bato, hindi yun nagtatago. Fake news ka na naman Kaya lagi ka na nabibembang na susuplak. Oo. Kasi ganyan yung ka-fake newsan mo. Nagtatago daw. Paano nagtago si Senator Bato? Tsaka ito mautak na rin si Senator Bato de la Rosa. Alam niya na gagawin siyang panakit butas na naman sa issue ni Martin Romualdez, Lisa Marcos, Sandro Marcos at Marcos Jr. Alam na namin yun. Nagayalan mo kami. Ha? Yung mga ganyan estilo mo, lol. Tatago. Tatago, nagbablog pa nga. Nag-iihaw ng isda, kumakain, di ba? O paano nagtatago? Eh kung gusto nyo, di kung may arrest warrant kayo, total, di ba, inamin mo naman na, kung may arrest warrant kayo, ulihin nyo si Senator Bato sa Davao, subukan nyo. Eh ba't ayaw nyo pasukin dun? Di ba? Ganun lang kasimple yun. Okay? O eto malupit. Rest in peace, justice for Jade Kirby Barona. Risa at simbahan were nayo. Working student hinold up at pinatay ng adik. Grabe. Mga ba't may tawa? Grabe to, no? O, ito yung sinasabi namin. Diba? Ito yung sinasabi namin na anak ng timang, pinagtatanggol niyo yung mga adik, pero yung mga pinapatay o yung biktima ng mga adik na to, wala kayong pakialam. Tingnan nyo, batang-bata to, malawak pang mararating, malayong mararating nitong batang to. May pangarap sa buhay, working student, nagsisipag, nagtsatsaga na magtrabaho para makapag-aral. Tapos, wawalang nyain lang ng isang adik.
dahil hindi nakuha nung adik yung kagustuhan niya dun sa estudyante. Grabe to. Eh pakishare po nito mga kababayan ha. Oo, para para maliwanagan yung mga kupal diyan. Yung mga kamiyembro nito ni Risa Satanas. Oo, kung may Lisa Satanas, ito may Risa Satanas. Utangin na, saan mo nakakita nun? Adik po, protektahan mo. Ulul. Anak ng timang ka, oh. Kundi man to alugaw yung utak mo. Yan, kakasamba mo kay Lenny, nalulugaw yung utak mo. Tanginang yan, justice po. Yan, oh, kawawa naman working student, oh. Tayang yung bata, ano? Ako nangihinayang sa bata. Oo. Oh, eto, dito tayo. Attorney Harry Roque, ratings ni BP Sara patunay na siya ang pag-asa ng bayan. Eh syempre babaliin na naman ng mga ano to. Babaliin na naman ng mga loyalistang tanga. Ay hindi. Ano lang yan? Ratings lang yan. Ano lang yan? Number lang yan. Oo, si Marcos Jr. pa rin ng ano, di ba? Eh, sasabihin na. Alam mo yung mga supporters ng administrasyon, ano na lang yun eh. Yung parang, sige, gampanan na natin to. Total matagal naman, parang sampal na sa kahihiyan na natin to. Parang parang nilunok na lang nila yung kahihiyan dahil wala na talaga, no choice na sila. O, ganun. Lalo na yung mga vlogger dyan, di ba? No choice na sila. Eh, biro yun po tayo na. Sabi at sayang 300k per month. 100 pesos per comment, di ba? Sayang eh. So, hindi nga naman nila makukuha yun sa kanilang mga revenue dahil ang bababa rin naman halos ng mga views nila. Kasi kung hindi naman totoo yung pag nag-YouTube ka, mayaman ka. Punta ako nga dito, hindi pa ako nakakatikim ng 500k or 300k per month. Diba? Eh, yung mga tanso vlogger dyan, putang ina, wala sila sa tutusin, wala na nga. Tingnan nyo yung kalbong bakla. Hindi po monetize ang channel nun, Facebook tsaka YouTube. Pero, yung mayaman. Eh dahil nga ni, may monthly na sahuran at may, yung 100 pesos per comment. Dahil grabe nila paglaruan yung pera natin, no? Oo, sa mga pati mga vlogger na mga damuho nakikinabang na. Ang tindi nyo. Iba ang iba ang karakas nyo. Oo, talagang hindi. Pero soon naman, alam nyo yung mga ganyan, may balik yan eh. May karma yan. Lalo't yung perang napupunta sa'yo, ipinangpapakain mo sa pamilya mo. Puta na, napakadelikado niyan. Kung hindi ikaw ang karmahin yung isa sa mga kamag-anak mo. Kaya wag naman sana mangyari sa inyo. Alam nyo, kahit siguro ako sarili kong opinion, kahit wala ng ratings about kay BP Sara, kay Marcos Jr., putang ina. Ngayon pa lang napipil na ho ng mga Duterte supporters. Hanggang ngayon nga ang feeling pa rin ng mga Pilipino ay si Pangulong Duterte pa rin ang presidente ng bansang Pilipinas. At si Marcos ay ang isang hudas sa gobyerno lamang. Tinuturing bang Pangulo si Marcos? O mamaya ipapakita ko sa inyo ba't hindi siya tinuturing, ha? O mamaya papakita ko sa inyo. No? Dito muna tayo. Ano to? Kong Edgar Irice, walang direksyon ang pag-iimbestiga ni Sen Lacson sa Blue Ribbon. Ba? May bumabanat Eh di ba dilawan to? Sa bagay, baka katulad dun ni Atty. Rowena Guanzon na kahit pagkakamping siya, alam niya ang tama't mali. Yung iba kasing iba kasi dyan, kahit mali na, sige lang. Totoo naman, wala naman talagang direksyon. Alam nyo, yung Blue Ribbon Committee na yan, simula nung napalitan dyan, napalitan si Senator Marcoleta at pinalitan ni Lacson. Alam naman na natin na yung hearing na yan, panakibutas lamang yan sa kay Martin Romualdez at kay Marcos Jr. Kaya nga nabansagan si Tito Soto na tuta Soto, di ba? Oh. Gano'n naman obvious na obvious kasi biruin mo, ilang beses na nagkaroon ng hearing.
Ilang beses din nagkaroon na papunta na yung issue kay Martin Romualdez, biglang inuurong. 'Di ba? Napansin niyo at hindi lang ako nagsalita niyan. Hindi lang ako nakadiscover niyan, pati sila Senator Amy Marcos at Senator Marcoleta. Pag alam na nilang papunta na kay Martin Romualdez at kay Marcos Jr. yung issue, ayan na. Puta na, nag-ano na. Tawag na dito, naghahanap na ng alibay para lang mahaliis yung para hindi mapunta sa Malacanang ang issue. Diba? So ganun ginagawa nila. Kaya yung Senate Blue Ribbon hearing na yan, puta na, walang kwenta yung hype na. Walang kwenta yung namumuno dyan eh. Walang kwenta din yung patutong yung bunga niyan. Saan ka ba naman nakakita na isang nasaganang puno? Ang taba-taba ng puno, ang ganda-ganda ng puno, tapos ang bunga bulok. Walang ganun. Diba? Lahat ng bunga bulok, kala ko kagaguhan yun. Wala ka rin makikita na bulok ang puno, tapos yung bunga, maganda, kagaguhan din yun. So ganyan yan. Bulok ka namumuno sa Blue Ribbon Committee. Ano ba ang ano dyan? Ano ba ang magiging bunga nyo? Hindi puro kabulukan lang din. Tigilan nyo kami. Alam namin yung mga karakas nyo, mga yudipunggol kayo. So dito tayo. Isa pa. Eto. Putang ina. May binibida na naman siya. Mas murang kurinti para sa 4-piece members. Binigyang pansin ni BBM. Binigyan lang naman pala ng pansin. Binigyan lang naman pala kayo ng pansin. Wala naman palang sinabing gagawin. Yun naman pala eh. Kasi ano yan eh, syempre, pag halimbawa hinanap natin to, asan na po yung murang kuryente para sa 4-piece member? Binibigyan lang po ng pansin ng Pangulo. Diba? Sasabihin ni Ante Claire, wala naman pong sinabi ang Pangulo na bibigyan niya. Kundi bibigyan niya lamang or hindi niya agad, parang hindi niya agad isa sa batas. Ito ay binigyan niya lamang ng pansin. Alam na natin yung sasabihin ni Ante Claire, ha? Oo. Yun naman talaga. Ano pa ba? Ano pa ba asahan natin kay Ante Claire? Yun na talaga yun. Tangin ng yun. Binigyan lang naman ng pansin. Basahin ng buong istorya sa caption. Basahin nyo daw doon. Diba? Alam naman natin, diba? Laging katagayan ng administrasyon target ko yung ganito. Target po natin na palawakin ng ganito. Target po natin pasaganahin ng ganito. Target po natin mas palawakin pa at pagandahin ng ganito. Palagi natin naririnig yan kada speech ni Marcos. Ngayon may iba. May bago naman siyang bigyan ng pansin. Ang galing. Di bago kang ibigyan naman ngayon ng pansin Iba rin Ito pa bigyan natin ng pansin. Dizon nagsumite ng bagong high-profile names sa ombudsman kaugnay ng flood control scandal. Gamit na gamit Dizon Dizon, kamusta ka na? Putang na, Dizon Lumalabas ang kulay natin Sino kayang high-profile na naman yan? Putang na, so ibig sabihin hindi high profile sa'yo si Martin Romualdez. Ang galing, no? Ano kaya ang definition? Ano kaya ang sukatan? Ano kaya ang definition ni Dizon sa high profile na dawit sa flood control scam? Ano kaya ang batayan niya? Ano kaya ang timbangan niya? Si Martin Romualdez ba hindi pa ba pasok sa standard niya? Hindi pa papasok sa standard mo yun? Ako yung nagtatanong lang Huwag niyo po sanang masamain DPWH Secretary Dizon.
Huwag niyo po sanang masamain na ako'y nagtatanong lamang na kung ano po ba ang standard or ano po ba ang definition nyo or ano po ba ang sukatan nyo sa pagiging involved or mastermind sa flood control scam. Please stand up. Ay, nakatayo na pala. Kasi kung eto, may bagong high profile na naman names, dalawa lang patutunguhan yan. Senador, no? Senador na kilalang supporters ng mga Duterte. Or sa mga Duterte na naman yan. Yan naman yan. O kaya, gagawa sila ng kwento na, uy, kailangan na mukhang nasisilip na naman tayo ng taong bayan. Kailangan natin gumawa ng drama na may pinapanagot tayo kahit kaalyado natin. Pero hindi natin siya ikukulong. Papalabasin lang natin na inaaksyonan natin at hindi tayo one-sided. Uy! Alam na namin yan, Dudong. Ang mga ganyan taktika nyo, hindi kami pinanganak kahapon. Alam na namin ang kadimunyuhan yung mga hinayupak kayo. Ha? Okay? Okay. Okay, ito. Ay, grabe to. Robin Padilla, pinapatakbong Vice Presidente ni Vice President para sa eleksyon 2028. Tangina, sabi ko na nga ba eh. Tangina, maganda to. Promise, palakpakan. Tumayo balahibo ko dito. Tangina, kapag nangyari to, goods na goods to. Oo, talagang ito rin yung, alam nyo, isa rin to sa mga gusto ko rin talaga na maging Vice Presidente ni Vice President Sara Duterte ay si Senator Robin Padilla. Pure ball to, guys. Oo. Panalo tong dalawang to. Panalo tong dalawang to, Robin Padilla at BP Sara Duterte. Kaso, yun nga lang, kagaya nung nasa vlog ko, dito nalilitaw yung hudas sa mga Duterte. Hindi pa natin mapapangalanan ngayon, pero soon, kahit hindi natin pangalanan, siya mismo ang magpapakilala sa ating lahat. Kaya dapat ay humanda kayo. Ngayon pa lang, tandaan nyo po itong sinabi ko. Dahil sa tandem na Duterte-Robin sa 2028, may isang hudas na nalabas at magpapakilala sa inyo. Kaya kayo mga banateros ngayon pa lang maging handa na kayo. Baka ma-hurt kayo. Baka ma-broke kayo kapag nalaman nyo kung sino siya. Kahit ako nung narinig ko, hindi rin ako makapaniwala eh. Pero nung habang kinukwento sa akin, dati pa pala siya ang kupal. Hindi lang inilalabas. Hindi lang kaya pala may mga galit din sa kanya. At yung mga issue niya ngayon, kaya hindi lang inilalabas kasi nga para iwas gulo. At hindi naman din siya nangungupal. Pero hindi, mali. Kupal na talaga siya noon pa lang. Basta yun na yun. May dahil dito sa tandem na to, may lalabas na isang hudas. At siya ang mismong magpapakilala sa inyo. Hindi manggagaling sa akin, hindi manggagaling sa Banatero, sa mga Duterte ang pangalan niya, kundi siya mismo ang magpapakilala sa ating lahat. Kaya abangan natin yan. Eto. Uy! 2022. Wow, mga chubby pa kayo dito sa sa taas 2026 na ba nangangayaya? Why? Bakit nagpapayatang kayo? Ay, paano naman? Pa-share naman. Romualdez tsaka Marcos Jr., paano pumayat? Mag-a-addict na rin ba ako? Ay.
Kasi alam niyo sa totoo lang ngayon, pag-addict na lang talaga ang mabilis na pagpapayat. Hindi ka mahihirapan. Mag-e-enjoy ka pa. Hindi ko naman kayo ini-encourage na magpulburon pero yun talaga yung pinakamabilis ng pangpapayat sa lahat ng pangpapapayat ngayon. Pumapangalawa lang sa pulburon yung baker ni Boss Dada, di ba? So payat na ngayon si Boss Dada, pero mas grabe ang pulburon. Pag in-straight mo yung pulburon sa isang linggo, puta na, bagsak agad ang katawan. At depende rin kung ikaw ay may sakit. May malalang sakit lalo na sa bituka. Ay nako. Ha? Oh. Dito tayo. Ethics complaint, hinain laban kay Lacson. Hindi pwedeng palampasin ng ganito. Iyon ang magiging direksyon namin. Puta na, niyayari ni Marcoleta si Lacson ngayon. Hindi kaya ma-hurt yan, Senator Marcoleta? Si Ping? Oo, masyado mo daw siyang piniping... Ayoko ituloy. Masama yung kakalabasan. Masyado mo daw siyang inaaping. Ito pa. Lacson, nagtataka umano kung bakit sasampahan siya ng ethics complaint ni Marcoleta. Nagtaka ka pa? Tulonggis talaga kayong dalawa, no? Walang lang yatong dalawang to. Pakatutulonggis. So eto. Ano to? Kita. Maupay nga kalsada, Barangay Taunan, Leyte. Grabe, no? Puta, eto. Human na or gawa na yung kalsada pero sinisira. Eto sira, ayaw gawin. Tututusin kahit saang lugar, ganyan ang nangyayari ngayon eh. Kung ano yung mga kalsadang buo, sisirain. Tapos yung sira, ayaw gawin. Only in the Philippines. Only in the Philippines. Wala na, ganyan yan eh. O, eto naman tayo. Vince Dizon, sa chopper lagi nakasakay. Never naranasan ng lubak-lubak na daan. Kaya naman pala eh. Kaya naman pala eh. Utang ina eh. Mag-ano ka ng kalsada sa mga bara-barangay eh. Naka-chopper ka. At sa bagay, okay naman din yung chopper na yan kasi mabilisan. Tapos pwede mo pang gawin lahat doon sa taas. Kahit magbomba ka doon. Ay, ano bang bomba? Chopper pa more. O eto, ano ba to? Kung pulong binatikos ang pag-eksena ni Busita sa Davao City. Nakakapagtaka talaga sa laki ng Pilipinas dito sa Davao. Napiling umeksena ni Mr. Busita kung makasigaw sa mga city employees na maayos naman ginagawa ang trabaho nila. Akala mo siya ang hinalal para mamuno sa syudad. Dito kasi ang pinupunto kasi dito ni Pulong yung about doon sa attitude ni Busita. Hindi ho doon sa sinisita ni Busita na halimbawa may isang lalaki na nahuli or tapos nagsumbong sa kanya, hindi ho sa ganun. Kung lumabag man yun or may violation man yun, hindi yun yung pinupunto ni Pulong. Ang punto rito ni Congressman Pulong yung mga empleyado na parang sinigaw-sigawan at parang inangas-angasan ni Busita. At talagang alam nyo sa totoo si Busita ay pinapanood ko rin ho ito lagi. At nakikita ko rin naman kung gaano siya talaga umasta. Minsan talagang may pagka may pagka alam mo yung presko. Oo, yun nga lang wag sa Davao kasi putay na kung siga ka, masiga ang mga tao diyan. Yari ka diyan. Oo. Kung dito sa amin ang kinakatakutan sa buong Maynila ay Tondo at pumapangalawa tong lugar namin dito. Sa tutusin parang pantay na nga Dami ng adik sa labas. Sa Davao naman ang isa sa mga kinakatakutan na talagang huwag kang sisiga-siga dyan. Okay naman magisiga ko nasa ka naman nasa
ama ka naman. Pero kung magigisiga-sigaan ka, tapos parang gusto mong katakutan ka or underin mo ang isang tao, mali yun. Ayun yung pinupunto dito ni Congressman Pulong na yung mga empleyado nga na parang sinigaw-sigawan ni Colbusita. At nga pala, Colbusita, no? Kamusta na yung tropa mong, yung sa party list, yung One Rider? Tayo na, pukos na pukos sa confidential pa ni BP Sara yun, At eto na nga, pulburon sa Bible, nasabat sa airport. Hindi malinaw kung sino ang umorder o tatanggap sana ng 55.3 million shabu na nasabat sa NAIA Terminal 3. Nabitbit ng isang German national na inaresto matapos matuklasan ng Bureau of Customs ang droga sa inukit na Biblia at binalutan ng plastic at duct tape upang hindi mahalata sa inspection. Parang sobrang katangahan naman ito. Idadaan mo yung pulburon sa airport. No? Di nakakapagtaka. Yung pulburon nilalagay mo tsaka 55 billion, ganito lang kaliit. Totoo ba to? Ganyan kamahal lang droga? Gano'ng kalaking Biblia yan? Mala-attache case? Diba? Grabe, no? Pero ang tanga nung yung drug lord nito, idadaan sa terminal ng airport. Kagaguhan, no? At kung halimbawang totoo man ito, ito ang dyan. Kung halimbawang totoo man to, puta na, hindi talaga nila nire-respeto yung Pangulo dito sa Pilipinas. Yan yung totoo dyan. Tindi, no? Speaking of matindi, ito. Ang katotohanan, ang Pangulo ay siyang nagtatrabaho at ang ilan ay nagbabakasyon lamang. Sabi ni PCO Jose Claire Castro Browner. Ay, iba pala apelido. Auntie Claire, parang bangag at may sayad na lang ang naniniwala sa presidente mo. Uy! At ang mga pinagsasabi mo, ikaw na lang ang naniniwala sa sarili mong pahayag kahit tanungin mo. Kahit tanungin mo yung mga PCO paid trolls. Sabi ni Sir Jason sa basag na naman si Auntie Claire. Ewan ko dito ka Auntie Claire. Ewan ko sa Auntie Claire, ha. Pero wala parang hindi rin kumpleto araw natin pag di natin na papanood yung ka-fake news ni Auntie Claire, no? Nakakamiss din. Eto, butang na naman. Sino nag-edit itong picture ni Marcos? Sobra naman tabingin ng panganyan. Eto, paglapastangan sa soberanya, pinahayag upang mapagtakpan ang malawakang pandarambong. Mariin naming ikinukundina ang tiwaling Administrasyong Marcos sa aktibong pagsuporta nito sa paglabag sa ating soberanya para pagtakpan ang malawakang pandarambong sa kaban ng bayan at wakasan ang lehitimong oposisyon. Grabe, no? Puta na, talagang gagawin nila. Nga ngayon yan nga yung kanilang ang kanilang plano na syempre malaking balita to mga banateros, mga kabiyaya. Kapag inaresto si Senator Bongo at si Senator Bato de la Rosa, putay na putok yung balitang yan. No? At hanggang sa mawawala na yung blue ribbon na yan, mawawala yung kay Martin, diba? Yung mga sa flood control na yan, ganyan na naman ang mangyayari dyan. Yan ang gagawin nila dyan. Kaya talagang gustong-gusto nilang mababaan ng arrest warrant ng ICC etong si Bongo at si Bato de la Rosa. Kaya gigil na gigil sila. Tapos ngayon, diba, ito nga, may papanood ako sa inyo, ha. May papanood ako sa inyong
video. Asan yun? Asan yung video na yun? Eto to, panoorin nyo to ha. No. You have misread it. We do not cooperate with the ICC. That is the position of this government. A few Yan ha. O, ito, pakinggan nyo. A few moments. later. Ma'am, kung idadaan sa kung hindi na dumaan sa local courts and yung arrest warrant, kasi Interpol po ang magpapatupad. Is it possible? Nagawa na po before. At ang sinunod po ay ang Tanga batas talaga. na umiiral sa ating bansa at nakipag-coordinate po ang ating pamahalaan sa Interpol. Kaya po naipadala ang dating Pangulong Duterte sa The Hague. So yan ha, inamin na. Ang liwanag ho. Inamin. Tanga. Ang tanga ni Auntie Claire. So, tingnan mo dito, dinidenay ni Marcos Jr. yung dyan sa, kasi diba dati sinasabi natin na bakit pinayagan ng administrasyon na dalhin doon or bakit tinayaan niya ICC or yung Interpol. Diba ito yung sagot ni Marcos. No. You have misread it. We do not cooperate with the ICC. And we do not cooperate the ICC. That is the position of this government. Oh, that's the position is the government. Oh, sabi ni Marcos Jr. Ano sabi ni Auntie Claire? A few Oh, ito yung sabi ni Auntie Claire. Ma'am, kung idadaan sa kung hindi na dumaan sa local courts and yung arrest warrant, kasi Interpol po ang magpapatupad. Is Oh. it possible? Nagawa na po before. Oh. At ang sinunod po ay ang batas na umiiral sa ating bansa at nakipag-coordinate po ang ating pamahalaan Oh. sa Interpol. Kaya po naipadala ang dating Pangulong Duterte sa The Hague. Oh, di ba? Huli ka, Balbonita. Di ba? Nakipag-coordinate si BBM sa ICC para ipadala si PRRD. So, lumabas din sa bunganga nyo. Mga hindot kayo. Oh. Ang lupit. Di ba? Ganyan kalupit ang mga ulupong na to. O ngayon, lumabas na mismo sa bibig nyo, tangina, hindi na namin kailangan pa. Puta na, kawawa yung mga tanso vlogger. Tanggol kayo noon dito kay Marcos na hindi totoo yung sinasabi nga namin. Tapos ngayon, lumabas na sa bunganga ni Auntie Claire. Kawawa naman kayo. O samantalang, ito po yung GMA7, lumabas ang pagkabayas. Pinipigilan si Sen Marcoleta. Ito, panoorin nyo. Itong paglampason ni Senator Marcoleta. Context of international legal order, yung international community, hindi po niya nare-recognize ang West Philippine Sea hanggang ngayon. Tayo lang po sa pamamagitan ng ating mga batas. Ang problema niya, hindi niya ma-reconcile yung national law and international law. Okay. So Senador, para matapos na to, hindi ka traidor at pro-China. Yun ang mga text sa amin ng ating mga nakikinig. Sila po ang traidor sapagkat hindi nila pinapaliwanag po. Ako po, ang sinasabi ko lang, palakasin natin ang ating claim. Okay. Lagyan natin ng legal foundations ang claim natin. Huwag kayong magdadadakdak nang hindi pala ninyo nalalaman. Yun lamang si Senator Lacson Akala nyo tinuturo pala sa isang kurso sa ating mga eskwelahan na pangsundalo. Na yun daw pong Calayan Island Group, dinonate po sa atin nung taong nangangalang Tomas Cloma. Opo. At pagkatapos po, yun po daw ay pinormalize ng arbitrary tribunal. Maliwanag pong kasinungalingan lahat ito Unang-una po, nang magdeklara ng Freedom Land Declaration at ng issue ng Notice of Claim. Tinginan sila. Sabi, yari tayo dito. Si Mang Tomas, noong 1956. Alam po ba ninyo kung ilang bansa ang nag-object doon? Ang Amerika, United Kingdom, ang France, ang Japan, ang China, including our country. Alam po ba niya yun? Okay. Sir, At ito... bakit po nag-object pati yung bansa natin? Hindi po totoo ang nag-discover si Thomas Cloma, hindi siyang kauna-unahan. Because in 1897, Great Britain already declared a notice of notification. Okay. Sumunod ang France, kahuli-huli ng Japan. In 1933, nag-declare ng notice of notification at kinapiparnis niya ang United States of America. Siya pigilan, no? So, ibig sabihin po,
Gusto siyang pigilan, no? Gusto siyang pigilan, no? Yung KIG, hindi Hindi mo kasingit ba? Ang Terra Nullius po, isang teritoryo na hindi pa na-occupy at hindi pa na-discover. Alright. Okay, Senator, okay. Ba't ganun po yung sinasabi at pinormalize daw po ng International Tribunal? Ito po ang malaking kasinungalingan. Sila po ang traitor sa ating bansa. Okay. Pati kasinungalingan, ito, dala-dala ko po yung transcript. Isang araw po pupunta ako dyan, ibigay po yung transcript kung anong pinanggalingan ng pag-uusap na ito, kung ba't ko lang nasabi. Okay. They give up ninyo para makadrawing kayo. Mas madali. Para Hindi po nyo sa... kasi mag-drawing Mm-mm. dahil nakasangkot. Hindi siya nakasingit! Sabi niya, yari tayo kay Bossing Bitaw. Papalpak! Hindi dapat sinasabi to sa airing natin kasi tayo mapuputokan nito. Mabibisto ang mga tolonggis. Ang international law. Alright. Senator, ito po padagdag na lamang kasi sabi ho ng mga taga-Kalayaan, may mga Oh. nasaktan talaga ho. doon sa Na-insulto. na-insulto, nasaktan, doon po sa nabanggit yung salitang give Baka up. may Oo. mensahe po kayo sa mga kababayan Ah, natin. Sana daw mag-ingat daw kayo sa pagsasalita dahil nakakapagpahina sa posisyon ng Pilipinas yung mga ganito pong Alam salita. po ninyo, Ano po alam po reaction ninyo, nyo? dapat maintindihan ng ating mga kababayan. Oh. Pinaapoy nila eh. In-agitate po nila yung kababayan natin. Sinasabi ko na nga, hindi po ganun ang sinabi ko. Kagaya ng pinapaliwanag ko ngayon. Opo. Pero dahil ang gusto nila imali, para i-agitate nila, para sa ganun eh, magalit sa akin ang mga kababayan natin doon. Opo. Kagagawa po nito, sinasadya po nila ito eh. Oho. Hindi po ganun ang sinabi ko. Uulit-ulitin ko sa inyo, hindi ganun ang sinabi ko. I am only trying to dramatize na imposible kayong makadrawing nito dahil nga nakasangkot ang HISIS. Oho. Alright. Okay. Kaya ko lang nasabi yun, theoretically. Kaya lang sila pipick upin nila yon. Okay. I-splice nila yon. Mhm. Talaga po ito, meron silang premeditated na gagawin. O, pagkatapos iimbitahin ako doon, nang hindi po natin nalilinaw ito. Mhm. Tama. Ay, mag-ingat po yung mga kababayan natin, lalo na po yung taga KIG. Ginagamit din po nila kayo sa isang bagay na hindi ko sinabi. Talagang Nako. ganito po ang kanilang gustong mangyari. Opo. Yun naman pala, so kung hindi naman pala sinabi ni Senator Marcoleta yun, bakit nyo kailangan itanong? Bilang isang kilalang network, kahit nga hindi kilalang network, bilang isang network, bago nyo sana i-interview or bago nyo sana itanong kay Senator Marcoleta, sinure nyo muna kung peki ba yun o hindi. Ba't nyo tinanong na hindi nyo pala alam kung peki yun o hindi? Senador, hindi ito huling pag-uusap natin, ha? Salamat po. Salamat po sa Oras. pagkakataong pinagbigyan nyo yung tawag pupuntahan namin. kita dahil naipangako ko na bibigyan kita ng transcript para sa ganun makita mo yung pinagmulan lahat kung Tatay. paano nasangkot yung Kalayaan Island Group. Ma'am Sige Connie, maraming salamat Salamat sa iyo. po. Salamat po. Tayo na, tamemi ang mga gago. Bibigyan kayo ng script ni Senator Marcoleta. O eto pa, panoorin din natin to. Kaugnay sa usapin sa West Philippine Sea at iba pang issue, makakapanayam Okay, natin okay. si Senador Rodante Marcoleta. Yan, maganda Magandang umaga to. po. Yan. tanghali sa iyo. Nakasimangot. Opo. Sabi po sa amin kahapon ni former SC Associate Justice Antonio Carpio ay payag siyang makipagdebate sa inyo tungkol sa West Philippine Sea. At handa raw po itong i-host ng Philippine Bar Association itong debate. Kung papayag din kayo, payag ho ba kayo sa debate? Payag naman ako kahit kailan Uy! nasabi ko na ito, ngunit yung limitasyon na kanyang binabanggit, hindi ata nasabi kung tatanggalin yung mga limitations na kanyang nilagay. Mhm. Bakit po gusto niyo walang limitation? Para naman magwagi ang buong mamamayang Pilipino kasi paano mo naman ililimit yung napakalawak na Tama. subject matter ng West Philippine Sea. Tama. Hindi lamang sa malawak ito ay complex at Tama. far-reaching ang kanyang consequences. So, hindi dapat bibigyan ng limitasyon, lalong-lalo na yung limitasyon ay sa akin pa di umano nang galing yung mga pananalita na hindi ko naman talaga sinabi yung ganon. So, paano ka makikipagdebate sa isang parang nangyari, Rapi, gumawa sila ng yung tinatawag na yung strawman fallacy o strawman argument na kung saan yung posisyon ko pinalitan nila, sinubstitute nila, minanipula nila, iniba nila. Pagkatapos yun ang kanilang bibirahin para sa ganun lilito na parang nanalo sila kagad. Mhm. Sinabi rin po ni dating Senior Associate Justice Carpio kahapon na hindi pwedeng magkaso ng treason kapag peacetime. Ito po yung threat nyo sa kanya. Kung gusto raw po ninyo, kailangan nyong i-amend o baguhin muna yung Article 114 ng Revised Penal Code. Ano pong tugon nyo rito? Akala ko naman malawak ang kanyang pangunawa, Rapi. Ang sinasabi ko lamang dyan, I'm not referring to the book definition of treason.
I am referring to the generic sense of the word treason. Basag. Kasi ang sinasabi ko riyan, napakalawak na bahagi ng ating teritoryo ang kanyang ipinamigay sa pamagitan ng kanyang maling pagdidesisyon. Isipin mo, Rapi, mahigit 242,000 square miles ang nawala sa ating territory at halos kung square kilometers na naabot sa mahigit na 626 mahigit square kilometers. Kung ang ating land area, Rapi, land area natin is 300,000 square kilometers, ay mas malaki itong pinamigay niya kasi ang territorial sea, Rapi, is part of our Grabe, territory. no? At it's defined by our constitution. 3 constitution ang nag-define ng ating national territory. Kung maalala mo, yung Article 1, nakalagay niya national territory. 1935 Constitution, 1973 Constitution, at saka yung 1978, itong umiiral na Constitution. Opo. Nakapine dyan ang ating national territory. Wala kahit sinong Pilipino ang pwedeng magbago niyan. Pero Senador, ang sabi po niya, hindi lang naman daw po siya yung nagdesisyon dito. Buong Kongreso po yung nagdesisyon daw dito, unanimous yung kanilang desisyon sa Supreme Court. Ay dapat daw lahat sila ay kasuhan ng treason. Yan ang ayaw ko sa pangangatwiran niya, Rapi. Alam mo, lahat ng ginawang batas ng legislature is subject to constitutional question, di ba? Kung minsan kahit na nagawa na namin yung batas, pupunta sa Korte Suprema dahil question of constitutionality. Ngayon, kaya nga pumunta sa Korte Suprema kung sakasakali yung constitutionality ng batas, ituwid nila. Ngayon ko nakita na pinagtiwalaan natin na ang buong akala natin kaya niyang desisyonan upholding the Constitution, particularly yung national territory. Aba, tingnan mo, makikita mo yung mismong graph na kung saan ay sinama niya sa kanyang ponensya, dating 240,000, mahigit for 247,000 square miles ang ating territory sa sea, naging 32 na lang. So sa'yo, ang nawala, halos 242,000 square miles. Paano mo gagawin yon? Paano niya sasagutin yun? Kung sasabihin niya ay collective yan. Dahil, So ang sinasabi po ninyo, ang sinasabi po niyo, siya lang ang target niyo dahil siya ang ponente o nagsulat ng desisyon. Hindi siya ang target ko, siya ang siya yung dinadama niya yung mga kasama niya. Siguro napagkamalan ng mga kasama niya na expert siya sa international law. Itatanong ko lang sa kanya hindi ka ba naniniwala na inalisan mo ng mahigit 242,000 sa ponensya mo ang ating territory? Kasi ang territorial sea, kasama sa territory natin. Alam mo, ang kaya nagkakamali siya, ang buong akala niya kasi, okay naman yan, sabi niya, kahit nawala yung ating territorial sea, nag-gain naman tayo ng napakaraming exclusive economic zone. Napagkamali niya, Rapi. Katarantaduhan yun. Yung exclusive economic zone, hindi parte ng territory natin yun. Ang huwag mong isusurrender, yung territorial sea. Tama. Sapagkat yan ay sakop ng ating national territory na binabantayan at dinefine mismo ng saligang batas. Wala kang karapatang baguhin yun. Kanina nabanggit niyo po na may mga statement kayo na tila binabago. Linawin lang po natin. Para po sa inyo, ano ba yung Calayan Island Group? Bahagi po ba ng Pilipinas o hindi? Bahagi. Ang sinasabi nila, sinabi ko raw, yung KIG, hindi bahagi ng ating teritoryo. Kailan ko sinabi yun? Sila ang naglalagay ng mga salita sa aking bibig para yun nga yung strawman fallacy. Gagawa sila ng statement at isasabihin nila na yun ay nagmula sa akin. Ang pinag-uusapan lang naman doon, Rapi, kaya nabanggit yung KIG, ay yung territorial waters, yung maritime waters, entitlement ng KIG, hindi yung kalupaan. Nung sinabi kong i-give map mo yung KIG, kasi nga nakikita nila yung kahirapan, yung paghihirap at impossibility na ma-enclose mo yon at isasama mo dun sa kalaksan ng ating tinatawag na West Philippine Sea dahil ang dami mong lalabagin na mga artikulo ng UNCLOS. At pagkatapos ma-appropriate mo pa yung high seas. Iminumustra ko dun sa kapitan na nakaharap sa amin nun sa CA para makita niya kung gaano ang paghihirap, kung paano gagawin na i-encircle yung maritime entitlement nung napakaraming features sa KIG, ganong sila is separated by the high seas. Ngayon, I wanted to strengthen that argument para ipaalam lang sa kanya, imposible yan. Maaaring makumpleto mo lang gawain mo kung i-give up mo yung KIG. I did not advocate that. It was I'm only trying to strengthen the argument na napakahirap kung hindi man imposible
nai-enclose mo siya, isasama mo siya sa West Philippine Sea. Ito yung ayaw nilang puntahan. Okay. Ito yung pinipilit nilang iligaw ang ating mga kababayan na para mas sinabi ko na hindi teritoryo ang KIG. Wala akong sinabi gano'n, Rafi. Pagdating po sa West Philippine Sea, sino po may karapatan dito? Pilipinas ho ba? Hindi yun ang issue, Rafi. Sabi ko, i-drawing muna natin. Kahit nasabihin mong atin ito, dito sila gumagawa ng strawman fallacy. Sinasabi ko lang, i-drawing natin ang hangganan ng West Philippine Sea sapagkat 14 years ago, minanduhan na, inorderan na sa pamagitan ng administrative order, presidential directive ito, Rafi, sinabi na sa NAMRIA, kasama yung DFA, i-drawing nyo yung mapa ng Pilipinas reflecting the West Philippine Sea at i-deposit ninyo kanya sa UN Secretary General at notify all international organization. After 14 years, Rafi, nasaan? Sabi na harap-harapan, aminin ba nila nakapag-deposit sila? Tama, wala. Alam mo yung ginawa nilang mapa na sinabit nila sa tribunal, Rafi, sana may pagkakataong ipakita sa'yo. Silang nag-drawing ng West Philippine Sea, silang hindi nagsama sa KIG. Meron akong mga mapa na sinabit nila, napakarami nito. Senator, with all this debate, sa palagay niyo ba hindi ito magpapahina sa posisyon ng Pilipinas tungkol sa South China Sea at West Philippine Sea? Nagdedebate yung mga matataas na opisyal ng bansa at mapapalakas ito? Rafi, yun ang At saka, alam nyo, maganda na mangyari to. Kasi matagal tayong binulag din dito sa China, sa West Philippine Sea na to. Sa tutusin, wala namang pinupunto si Marcoleta na hindi sa atin yan. Na wala tayong karapatan yan sa West Philippine Sea. Sa tutusin, ang daming nagmamay-ari niyan. Paikot yan lahat Paikot China, Japan, Thailand, Vietnam, ano pa ba? Ano pa bang mga paikot yan. So, sa totoo lang, pag hinabol din ng ibang bansa yan, marami tayong mag-aagawan dyan. No, maraming mag-aagawan dyan sa West Philippine Sea na yan. Kaya nga itong itong debate na mangyayari ni Marcoleta versus Carpio, maganda-ganda to. Kaso nga lang, mukhang dapat ay makasuhan si Carpio dahil dito sa parang pagbigay or masasabing pagbenta na rin sa ng bansang Pilipinas. Sa tingin nyo, mga banateros, mga kabiyaya, sino ang mas mananaig? Ako, hindi porket maka Duterte ako, boboto agad ako kay Senator Marcoleta. Pero ako nakikita ko, lalampasuhin ni Marcoleta tong si Carpio. No? Lalampasuhin niya yan. Sinasabi nila, yung parte ng strawman policy, magpapahina. Paano magpapahina? Pinalalakas ko nga Paano mo sasabihin atin ito, wala ka naman titulo? Halimbawa, yun na lamang titulo ng bahay mo. Aangkinin mo ba titulo ng lupa na kinatatayuan ng pasilidad mo? Wala kang bahay. Sasabihin mo, akin ito, wala kang titulo. Mapapalakas mo ba yun? Kahit na magsisigaw ka, magdamag. Halimbawa, sabihin niya, kahit I appropriate the moon and the stars. Puro salita lang ba yun? Hindi mo gagawin yun Sasabihin niya, pinahihina. Sila kasi, binamali nila yung aking pagnanasa na ayusin natin. Maglagay tayo ng coordinates. Sundin ninyo yung sinabi ng Presidente noong 2012, panahon pa ni Pangulong Pinoy, gumawa kayo ng mapa reflecting the West Philippine Sea, pati yung mapa isubmit nyo, i-deposit nyo sa UN General Assembly. After 14 years, ang tanong ko, bakit hindi sila gumagawa ng lahat ng bagay na ito? Paano mo patibay ito kung hindi mo gagawin yun? Abangan po natin sana kung maging parte ito ng debate. Maiba naman po tayo. Meron pa po ba kayo doon sa Senate Blue Ribbon Committee report tungkol sa investigasyon sa flood control projects? Nire-review pa namin yun. Hindi naman basta-basta na makakapirma ka ron. Unang-una, kinakailangan makita mo lahat yung ano ba yung tinuntun doon, ano ba yung direksyon, sino ba yung mga inimbita namin. Kailangan makita namin at sino ba yung hindi na-imbita at bakit hindi. Kasi maraming binanggit na pangalan. Halimbawa, sinabi ni Senador Lacson, sabi niya 67 contractors na congressmen, ni isa wala akong nakita ron Basag na naman si Pinky. Sinabi niya ito sa Cabral Files, at least 5 secretary, cabinet wala secretaries at mga USEC ay beneficiaries ng allocable sa Cabral Files. Wala siyang binanggit. Tapos yung expose niya na 8 billion to 9 billion ay idiniposit ni Bernardo
ibinigay ni Yusek Bernardo kay Trigib, Yusek ng DepEd yan. Wala at pa si rin. Trigib binigay kay Adrian Bersamin. Wala naman si tinawag tungkol dito at hindi naman nakita. Gusto kong busisiin, bakit pinagbabanggit mo ito at pagkatapos Tapos, tama. wala ka namang tinawag at wala Parang si manang-mana kay Marcos. Meron na po tayong 5,500 na flood control. At ang iba ay ginagawa ko. Ay, tapos bandang uli, nung hinanap ng taong bayan, kinabukasan nagbaha. Asali, 5,000 na flood control mong hayop ka. Ganito rin to kay Lacson. Asan na yung mga pinagsasabi mo? Puro ka kuda, wala ka naman ipinapakita. Kaya tama naman si Senator Marcoleta. Puta na, ano natin to? Tawag dito, anuin natin na basahin muna natin, mahirap na. Oo, baka mamaya nagkakaleche-leche na talaga. Wala kang pinagtatanong, pati yung mga 11 na contractors na bahagi ng kanyang mga privilege speech. Ni isa wala siyang tinawag. At gusto ko makita sa committee report na kanyang idinrap kung nandito lahat ito. Bakit si Speaker Martin ganun lamang ang kanyang resolution sapagkat lahat naman ng mga nagtuturo sa kanya papunta sa pangalan niya. Senador, Opo, Senador, ang recommendation ng Blue Ribbon Committee kina Senator Pinutol agad kay Martin Nung narinig lang si Martin Romualdez, pinutol agad Oo. Jingo Estrada, Chis Escudero at Joel Villanueva ay isa-ilalim sa preliminary investigation. Ano pong may papayo nyo sa kanila bilang abogado at kasama nyo sa Senate Minority? So in deference to the lawyers of my colleagues, ayoko namang akong imanguna sa kanila. Siguro kung isang araw tatawagin nila ako para magbigay ng konting legal advice, doon ko na lang sasabihin sa kanila kasi may sarili silang mga abogado, Rafi. Nahihiya naman ako na pangunahan ko sila. Very quickly po, panghuli na lamang, kailan nyo po gustong gawin yung debate? Kung maalis na yung mga limitasyon sana at ayusin nila, gawin nila in terms of proposition. Halimbawa, resolve that blah 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 is blah blah blah. Affirmative ako halimbawa, negative siya. O kaya resolve na blah blah blah, negative ako, siya naman ang affirmative. Mga ganun ba? Hindi So talagang, ito lang ang dalawang itong pag-uusapan namin na sinabi ko raw ganito, hindi ko naman sinabi yung ganun. Anong pagtatalunan namin doon? So talagang may formal na debate structure kumbaga. So yun, abangan natin tong debate na to nila Marcoleta at ni Carpio. Maganda-gandang debate to. Samantalang dito na nga tayo. Asan ka na? Yan. Ilabas na yan. Yan! Wuhuy! Larawan sa isang salita, ang pisikal na kalagayan ni Pangulong Marcos. By Attorney Harry Roque. So eto na nga. May isang tayo na, sumabit pa yung headset ko. Hype na yan, nalaglag yung headset ko. Akala nyo hindi ako naka-headset, no? Siyempre, para-paraan lang yan. Para malinis dito. Yun na nga. May isang kilalang personalidad na isa sa mga may posisyon sa gobyerno na nagpapa-ospital sa ibang bansa sa sakit na colon cancer. At kataka-taka din at nagtataka ang netizen na bakit? Bakit bumagsak ang hindi si Marcos Jr. ang tinutukoy ko hindi ho Bakit bigla ring bumagsak ang kanyang pangangatawan at nagiging kamukha niya na rin si Boying Rimulya nung nagkasakit ng kanser? Bakit? At sino ito? At ito po daw ay gumagastos ng bilyon sa ospital para lamang kaagarang masolusyonan or mapuksa ang kanser sa kanyang katawan. So hindi muna tayo magbabanggit ng pangalan, mga banateros, mga kabiyaya, dahil syempre para iwas kaso. Pero soon lalabas din yan. Oo, mahirap na ngayon, kailangan natin mag-ingat Alam mo naman 'di ba, mainit sila sa amin. Kaya kailangan. Pero ang tanong,
At kayo ang tatanungin ko, sino itong politikong kilalang personalidad na nagpapagamot ng kanyang cancer sa ibang bansa? Comment nyo dyan sa baba at ating babasahin yan, mga banateros. So ayun, mga banateros, mga kabiyaya, ano pong may kukomento nyo dito sa mga napag-usapan natin? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. Yung pag-share, pag-like nyo sa aming mga video ng buong Banateros Brothers ay napakalaking tulong po sa aming mga YouTube channel at para rin mapanood pa po ng iba pa nating mga kababayan sa iba't ibang bansa ang mga tunay na balita na dapat nilang malaman at dapat natin ding supalpalin ang mga ka-fake news at sunugin ng mga mga kuratong baliling sa bansang Pilipinas. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.